Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Siguro po kayo'y nagulat na ngayon po sa EDSA Shrine, 12 noon Mass, 12:15 Mass ay biglang Tagalog, no? Ngayon pong araw pong ito, in a special way, we requested po si Father Jerome and Father Edric na ating may pagdiwang po ang Birhen ng Kautuhanan, Our Lady Veritas, dito po sa shrine na ito. As you know, ang EDSA Shrine at ang Radio Veritas, they are very closely related. And ngayong araw pong ito, the Lord would say in the Gospel, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay papahinggan ko. And all the more, when it's Our Lady praying with us to our Lord. Kung kaya in this Mass, yung lahat po ng ating mga pangangailangan, kahilingan, especially ang ating dalangin para po sa ating mahal na Pilipinas, sa ating mga pinuno, at sa bawat isa po sa atin, ang ating pong dasal nawa ay makarating sa Diyos, ipagkaloob sa atin sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon. Upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, atin munang aminin ang ating mga pagkukulang, laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na naglais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal. Espiritu Santo, kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoong naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin
Ang galak ng buhay na di matatapos, inluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na pinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig na mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Kaya isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipanaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ang mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nanampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madla mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Sa mga taga dito po sa Etcha Shrine, ang ating mga kapatid po nagsisimba ngayon, sa mga nakaantabay po sa broadcast po natin sa Radio Veritas, in all its platforms, sa Radio AM, sa Sky Cable, social media, and even po sa TV Maria, no? And of course, sa Office of Communications. So, Father, bakit lahat na lang ata ng platform ng Archdiocese, no? Alam niyo po kasi, ngayon pong araw na ito ang bispera ng World Day of Communications. Kasi po ang Ascension Sunday, if you're going to remember, yung sandali po ng ang Panginoon po ay umaakyat pabalik sa langit, siya po ay nagkomisyon. Ito po yung legal na komisyon, ano? Komisyon sa mga alagad po niyang ipangaral ninyo sa lahat ng dako ang mabuting balita. Kung kaya po, Ascension Sunday is also designated as World Day of Communications. Kaya po yung mga nasa media, no? Kami po na sa Radio Veritas, TV Maria, ang mga kaparian po who also proclaim the good news. Katunayan po, many of the priests here, eventually si Father Edric, mga broadcaster po, sila po yung mga anchors, and some of them nagmimisa po sa Radio Veritas. Kapiestahan po, hindi lang ng mga nasa media, lahat po tayo na may social media. Lahat ng nagpo-post sa atin, o mga messenger, all of us who practice at paggamit po ng media, in a way, ito po ang ating kapistahan. At ito po ang dahilan kung bakit po ang Birhen ng Kautuhanan, Our Lady of Veritas, yun pong Sabado before po World Day of Communications, yun po yung kanyang kapistahan. That in all things, especially in the media, truth may be proclaimed. Kaya po, ito po ang araw ng kapistahan ng ating mahal na ina ng kautuhanan. Alam po ninyo, when media is developing, kasabay palagi po niyan, yun pong technology. Media and technology, they always go hand in hand. Ano man pong modern na mga gamit, meron technology, madalas sa hindi, ginagamit po sa media. No? Nung nauso po yung Facebook Live, no? Yung media, yan po palagi yung gamit, yung FaceTime, yun pong broadcast via mobile phone. Yan na rin po yung gamit po ng media ngayon. So however and whatever, yun pong improvement sa technology, kasabay po niya ng media. And in a way, improvement in technology is good. Katunayan, we can even go as far as saying, through technology, we are modern prophets. Ang dahilan po, we can actually predict what is going to happen. Yung mga trends, yung mga patterns, especially with AI, we can easily project ano ang mangyayari 1 year from now with all these patterns, with all these trends.
10 years from now, ano ba yung kalagayan? And so, nakapaghanda po tayo. Na-anticipate po natin yung mga tamang pagkilos na hagawa natin because of technology. Unfortunately, in the same way, yung technology ito, it becomes also the prophet of doom. Nakalungkot mang sabihin at mabigat sa loob na malaman, this same modern technology also becomes the prophet of doom. Father, what do you mean by that? Dahil nga po, kumpleto po ang ating mga detalye, ang mga datos, no? The facts are all there. In a way, media and technology can predict what is going to happen. Halimbawa po, no? Noon pong 1970s, as per the data, ang sabi raw po, yung mga taong kasal sa US, 7 out of 10 mayroong kasal. 7 out of 10 kinakasal po sila. Ang projection po, come 2050, with all this data and patterns, 3 out of 10 na lang daw po ang mga tao sa kasal. Maraming mga bata, malamang sa hindi, they will no longer become part of a family. Yan po yung projection. It is a doom for us. Isa pa pong projection po ng media and technology. Kasalukuyan po, nasa 28% daw po ng kabataan mula 18 hanggang 29 years old are experiencing depression. Depression. Ang sabi raw, come 2014, aabot po kulang-kulang 500 million people will be suffering from depression. Yan po yung projection based on patterns, based on trends. And even going as far, yun po, too far, we stretch yun pong projection po ng technology. Ang sabi raw po, ito po yung pinaka-nakakalungkot marinig na with how things are going, alam po ba ninyo, ang sabi daw sa datos na within 200 to 300 years, merong malaki pong bato na galing po sa labas ng ating planeta ang tumatama sa mundo. And this is a size of 50-meter rock. At ang sabi daw, pag mayroong ganun pong kalaki pong bato, 50 meter in diameter, ang tumatama sa planeta po natin, it means destruction of major cities. Kaya pong gumiba, pumatag ng city ng ganoon kalaking bato. And it's sad that, sabi ng information, 200 to 300 years interval, may ganoong batong lumalapit, humahagip, o lumalanding po sa ating bansa. Nakakatakot. This data would tell us doom. And even po, nakakalungkot po ito no, sa ating mga Katoliko. It was projected several years back with how things are going. Ang simbahan daw po, mawawala ng saysay. Ang mga bansa, no, yung mga millennials, yun po mga Gen Z, they are the most unchurched generation. No? Ito po yung mga taong they call themselves mga nuns, N-O-N-E, walang religious affiliation whatsoever. Ayaw nang maniwala sa Diyos. Yan po ang hahantungan ng mundo. Ang isang lugar na wala pong Diyos na kinikilala. Few years from now. Then they even would say, ang mga simbahan, few years from now, they will simply become museum. Wala nang pupunta dyan. Parang papasok ka para lang i-admire yung mga painting, yung mga poon, walang magsisimba. For us Catholic, it spells doom. Parang nakakalungkot. But then again, in our gospel this Saturday, we are being reminded that if we are just fully dependent on science, on information, life is hopeless. Pero let me remind you, when God moves, nothing is impossible. Katunayan, ito po yung malaking sorpresa ngayong 2026. It has never happened before. Ngayon pong taon na ito, mayroon pong 200,000 ang nag-convert to Catholicism sa Europa. Sa France specifically, even po sa Britain.
Hindi may paliwanag. Anong nangyari? And many of them, Gen Z. Akala ko ba, mawawalan po ng simbahan, mawawalan tao yung simbahan. No? Dito po, sa US naman daw, ang sabi before, halos no one's going to church. Again, even po yung mga universities, a lot of Gen Z and millennials, they're going back to church. Doon po sa Los Angeles, yung pinaka-radical and liberal pong state sa US, there was 132% increase of baptism. Doon po sa New York, again, pinaka-liberal, 37% increase of baptism. Akala ko ba, paubos po ang mga Katoliko? Ewan ko po sa mga kapatid kong pare, ako po ay naka-assign din sa Sacred Heart, National Shrine of the Sacred Heart sa Makati. Noon po nakaraang Holy Week, I was so surprised when I would hear confession. When I asked them, kailan kayo huling nakapagkumpisal? Ilang ulit po narinig ko, Father, yang hiya po ako, 30 years po ago, huli ako nangumpisal. 20 years ago, Father, huli po akong pumasok ng simbahan. 10 years ago, Father, but they are now going back to the church. When the Holy Spirit moves, nothing is impossible. My dear friends, para bang ang mundo, it will tell you, science, the facts and figures will tell you, we are doomed. Walang pag-asa. But when we are reminded, this God, the same Lord Jesus Christ, who defied the laws of nature, science would tell you, tayong lahat papanaw. But this same Jesus walked on water. This Jesus calmed the storm. This Jesus brought back someone who had died. And yet, the world tells you we're all doomed. In Jesus, there is no damnation. There is no doom. There is salvation. Ito po ang dahilan why kami po sa media, tayo pong lahat ng mga Katoliko who practices and would use media, napaka-importante po ang araw na World Communications Day. Through us, we are being reminded we are to proclaim hope. Hindi hopeless ang mundo. Itong mga nakaraang araw po, I have been watching yung mga kaganapan po sa Senado. Don't worry, I will not talk politics here. But at some point, as you watch what's happening, I would see some people would say, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. I'm sure some of us would say the same things. And I would hear some of my friends abroad saying, buti na lang, wala na ako sa Pilipinas. Hopeless na ang Pilipinas. For those who believe and have faith, for those who hold on to Jesus, for whom nothing is impossible, for those who hold in faith and prayer, nothing is impossible for God. We hopefully will never abandon our country. Hopefully we will never abandon our faith. Ngayon pong araw na ito, ang ganda po ng bili ng Panginoon. Ask for whatever in my name. Ipagkakaloob ng Ama sa inyo. Today we are being reminded, prayer is never a waste of time. God listens. Ito po ang dahilan, if you're going to see and notice, halos lahat po ng dasal natin sa simbahan, sa misa, it would end through Christ, our Lord. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. We are being true to the message of the gospel. Ask for whatever in the name of Jesus. God will answer it. Ngayon pong araw na ito at sa mga darating pang araw, let us remind ourselves, prayer always works. Maaring hindi man agad-agad sumasagot ang Diyos, pero sigurado, narinig ng Diyos sa kanyang paraan, sa kanyang panahon, may sagot, mayroong tugon. And thus we are assured, all will be well, because all and everything
it is in the hands of God. Ask for whatever in the name of Jesus. The Father will give it to you. My dear friends, we are not doomed. Hindi po totoo, wala ng pag-asa. God is waiting for us. Trust in me. Believe in me. Pray to me. My mother, Mary, intercedes for you. And when she asks, how can I, the son of my mother, a good son that I am, how can I refuse? In this church, ito pong Our Lady of Peace, ito pong shrine na ito, Our Lady of, ito po sa EDSA, no? It's a reminder for us. Always pray with and through Mary. The Son would listen. And the Son assures us, whatever we ask in His name, God will give us. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamagitan niya at nitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Ang ating pong dasal, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Sa mga kapanalig na may karamdaman at sakit na pinapasan sa kanilang buhay, naway pagalingin at hilumin ni Jesus sa tulong ng kanyang ina, Berhen ng Katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ipanalangan natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwin ay didinig mo kami at nikakaloob mo ang lahat ng aming hinihiling sa pamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak. Manatili nawa sa amin ng iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga minamahal na kapatid na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon, ang mahal na birhe ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus sa dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong kapistahan ng Birheng ng Katotohanan. Bukod mong pinagpala ang babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
amin at ubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, lingapin mo po ang iyong ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bukod po sa bilin ni Jesus na tayo manalangin palagi sa kanyang ngalan, siya mismo ay nagturo sa atin ng panalangin alam niya, kalulugdan ng Ama, pakikinggan ng Diyos. Kung kaya ngayon, sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin.
Hinihiling po namin, Ama, kami po ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad, at ngayon sa lahat din po, inyong sinasabi sa amin at napalaala, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakaray mga pagkakasala. Pagkaluban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaang ito ni Kristo. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon ng katotohanan. Siya ay nangako at kailanman hindi tayo maaring biguin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo po sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang paninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na pinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw, na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakinabang. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at sa pagkakataon po ito ay inanyahan po natin si Father Roy Bedian, ang Pangulo ng Radio Veritas na maghatid ng kanyang mensahe pasasalamat. Ito po ay maiksi lamang po, hopefully. Ito po ay bilang pasalamat mo noong una, yung aking pong mga kapatid na paring dito po ngayon. As I've said, sila po ay kasama ko sa media ministry, and eventually, asahan nyo si Father Edric. Dadamay ko na po ito, no? Tayo pong lahat, no? As I've said, all of us are actually media practitioners. Can I ask unang po si Father JC? Father JC, siya po yung isa pong atin pong pari, Father JC. Siya po, isa po sa atin pong nagamas sa Veritas. Halyora, no, Father? Halyora, ayan. And then si Father Ariel Vidanes, Father Ariel Vidanes, Father Robin, ito po yung Robin Ross Plata, Father Robin. Okay po, naman po si Father Robin. Si Father Miguel, of course, ang tawag sa amin na yung kanya pong DJ name is si Papa Bear, si Father Miguel. And of course, like also to thank po ang ating pong naging servers po, Our Lady of Sorrows altar servers. Thank you po sa inyo. Ang ating pong choir, na kinakari po ng ating choir, ang ating pong Coro Amoris Dei. Thank you very much po sa inyo pong pag-serve po ngayon. And of course, ang Radio Veritas Liturgical Ministry. At syempre, hindi maaring hindi magpasalamat po sa ngalan po ni Father Jerome Siliano, ang rector po ng shrine na ito. I'd like to thank si Father Edric Bedural, no, sa kanyang pagtanggap po sa amin dito po sa EDSA Shrine. No? Alam po namin na very busy po ang simbahan na ito at kami napaunlakan na ngayon pong araw na ito as we celebrate both yung feast po ng World Communication Sunday and the Feast of Our Lady of Veritas. Kami po ay nakapagmisa ng pasalamat dito po sa lugar. Father Edic, meron kaming simple pong regalo po mula po sa Radio Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Easter po. Happy Easter, Father. Happy Feast of Our Lady of Veritas. Palakpakan natin ating mahal na ina. Our nation has always recognized the church, especially nowadays, to be a bastion of integrity and truth. The church has always stood for unity, for love of country, love of neighbor, and love of the poor. And Radio Veritas, for more than half a century now, has been a concrete manifestation of the church's mission to convey God's love for His people. Radio Veritas is a concrete way by which the church has led the flock. Arms that embrace everybody, a voice that faithfully echoes the voice of God. And we thank the Lord for Radio Veritas. We thank you for the mission it shares, the values it shares with our dear National Shrine of Mary, Queen of Peace. Indeed, we share one mission, to be purveyors of the truth, to be lovers of the truth, to be lovers of our country and our countrymen, especially the poor. Kaya po, in behalf of our rector, Father Jerome Siciliano, on this occasion of the Feast of Our Lady of Veritas, the community of the Shrine of Mary, Queen of Peace, EDSA Shrine, extends its warmest greetings and congratulations and peace and its prayers for more years of service to God and nation on the occasion of this feast. Congratulations
And thank you to our Mass Presider, the Minister of the Office of Communications of the Archdiocese of Manila. Hindi lang po Radio Veritas ang hawak ni Father Roy, no? Pati po ang TV Maria, no? Kaya po sa kanyang pamumuno sa ating pagdiriwa ngayon, maraming salamat, Father Roy. Palakpakan natin si Father Roy. Also to our priest ministers, to our priest anchors, to our priest celebrants of the Eucharist, online, on the radio, maraming salamat din po sa inyo. Palakpakan po natin sila. To the anchors, the staff, iisahin ko na lang po lahat, no? Anchors, the staff, yung mga listeners sa radyo and online, to all the supporters and partners of Radio Veritas, maraming salamat din po sa inyo lahat from the bottom of our hearts. Palakpakan din po natin sila. Muli po, from the community of the National Shrine of Mary, Queen of Peace, EDSA Shrine, maraming salamat po sa inyong lahat, and may God always bless you with the gift of truth and faith. God bless you all. Thank you very much po, Father Edic. Before I give the final blessing, mix na lang po ito. You might wonder, Father, parang first time marinig namin yung Our Lady of Veritas na ito, no? In fact, 20 years na po yung image na ito. Pero, believe it or not, sa Roma po, ito yung nagsimula, no? Yung Our Lady of Truth po, no? Ito po ay ang patron ng Pontifical University of St. Thomas Aquinas o yung Angelicum, no? Some of my brother priest po nag-aral po sa Roma. Ito po yung patron. As you know, nung time pong iyon, nung si St. Dominic, no? Siya po ay naatasan, nalabanan po yung mga heresies. Ilabas yung katotohanan, no? There was so much confusion that time kung kaya po yung mga order of preachers, sila po ay pinaglaban po yung katotohanan. And so, ang kanila po naging patron, si Our Lady of Veritas, or Mother of the Truth, no? Of course, we all know yung truth na sinasabi, si Jesus, who said, I am the way, the truth, and the life. And so, when you say, Our Lady of Veritas, the Mother of Truth, if we're talking about Mary, the Mother of Jesus. Kaya po, these coming days, asahan po ninyo, baka po kayo din makatulong po kayo sa amin. We're going to promote once more Our Lady of Veritas. Katunayan po, hangad po namin, ito po ay maging patron of good governance. Father Edic was saying po kanina na kailangan po ng ating bansa, ng mga tao pong nasa posisyon, at sana po yung kailang konsensya, yung kailang magpahalaga, the values, yung kailang pong pananampalataya ay mangibabaw over and above their personal interest. Kaya po, ito pong imahe na ito will be going around offices, no? Especially po ng gobyerno. I believe before the pandemic, we began it, kaso nga lang po nung nagka-pandemya, nahinto po ito. No? Kaya po, baka lang kayo po, no, some of you might be working sa mga government offices, you might want to invite this image para po madala sa inyo pong opisina. And together with that, we also want, no, ito pong Our Lady of Veritas, patron of good governance, we are going to put together isa pong brotherhood, which we'd like to call Cofradia de la Nuestra Señora de la Verdad. Ito po isang brotherhood who would be helping us to bring this around. Na nawa po, yun pong takot sa Diyos, yung konsensya, yung pag-ibig sa bansa ay mangibabaw. And so, isa po sa mga sign po nito, I'd like to call po my brother priest to join me, no, here in front. We're going to unveil po this scapular. Ito pong scapular na ito ay for those who are going to be members of this fraternity, the Cofradia, no, de la Nuestra Señora de la Verdad. It will be wearing this scapular as we bring this advocacy and apostolate of bringing the truth and challenging our leaders for good governance. Halika kayo mga brother priests as we show po the congregation and those of us watching po sa media. Ito po ang aming pong scapular na ito.
Inaanyayahan po ang lahat na magsiluhod at dasalin po natin ngayon ang panalangin para sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging banaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking pagdadakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Ningning mo ay walang pagmamali. Inang sinta, inang ginigili. Tumayo na po ang lahat. Mamaya po, pagtapos po ng pagbabasbas ni Father, yung mga may bulaklak po sa inyo, mga kaparian po, will be offering po yung ating pong Flores de Maria. No? Para lang po, of course, as in gratitude and in honor of Our Lady. Ngayon po, yung mga kapatid kong pari will join me sa pagbabasbas po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat. Good evening, nasasalamatan po natin mga kapanalig sa Reverend Father Roy Bedian at ang Pangulo ng Radio Veritas na nanguna sa ating hearing mass sa Veritas mula dito sa National Shrine of Mary Queen of Peace o EDSA Shrine. Kasama si Father Edric Bederal, ang Vice Rector ng EDSA Shrine. Sina Father J.C. Gandiora mula sa Disciples of Hope, Father Ariel Vedanes mula naman sa Assumptions o Augustinians of the Assumption, Father Michael Condes Ocarm sa Order of Carmelites, si Father Robin Ross Plata mula sa Order of the Augustinian Recollect na nakisa po dito sa ating mga pagdiriwang at sa ngalan po ng buong pwersa ng Radio Veritas, ako po na ang inyong kapanalig, Norman Dikia, bumabati ng isang mapagpalang araw at sumainyo ang katotohanan.